Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang araw ng linggo ay laging may kakaibang katahimikan. Sa kabila ng maingay na tawanan, magahiyawan ng mga bata, at ang kaluskos ng pinggan sa kusina, may kalmadong ritmo sa hangin na tila ba sinasabi, magpahinga ka muna. Ganoon ang araw na yon. Sa bahay ng Mama Letty, ang matandang haligi ng aming pamilya, nagsama-sama kaming muli, mga kapatid ko, mga anak nila, at si Lara, ang aking 9 na taong gulang na anak na babae. Masayahin si Lara. Mabilis magsalita, mahilig magtanong, at kung minsan ay medyo malakas ang boses. Pero isa lang ang tiyak, mahal na mahal siya ng buong pamilya. O yon ang akala ko. Ang pagkain ay nakalatag sa mesa, kalderetang baka, pritong tilapia, ginisang gulay, at siyempre ang paborito ni Lara, macaroni salad ni Tita Liza. Habang kumakain, nagsimula na ang kwentuhan. Nagkukulitan sina Kuya Danny at si Tito Ricardo, ang bunsong kapatid ko. Si Ricardo ay tahimik madalas, pero kapag nagsalita, matalas. May mabigat siyang presensya, kahit hindi siya nagsisigaw. Habang iniinom mga lalaki ang serbesa, si Lara ay nakaupo sa tabi ko, nangingiti habang nakikinig sa mga usapan. Sa gitna ng kwentuhan tungkol sa politika, bigla siyang sumabat. Bakit po kasi hindi na lang palitan ang mayor kung puro reklamo kayo? Tanong ni Lara, medyo malakas ang boses at may halong bata na pagka-inosente. Nagulat ang lahat. Napalingin kay Lara S.I. Ricardo. Isang iglap na tila huminto ang oras. Tumayo si Ricardo at pagtak. Isang mabilis, marahas na sampal ang bumagsak sa pisngi ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi siya umiyak agad. Hindi siya gumalaw. Para siyang binagsakan ng langit. Lahat kami natigilan. Anong ginawa mo? Sigaw ko, mabilis kong niyakap si Lara. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Ang kaliwang pisngi niya ay namumula, at sa mga mata niya, nandoon ang hindi maintindihang tanong, bakit? Si Ricardo ay nanatiling nakatayo, parang siya man ay hindi makapaniwala sa ginawa niya. Hawak niya ang sarili niyang kamay, nakatingin dito na parabang nadungisan niya ang sariling pagkatao. Hindi kayo alam, bilong naya. Umalis ka. Gayon din, sabi ko hindi na ako sumigaw pero ang tono ko'y malamig. Walang lalim ang pagsisisi ang sapat para sa ginawa niyang yon sa anak ko. Tahimik ang lahat. Walang pumagitna. Kahit si Mama Letty, na laging tagapamagitan, ay hindi makatingin sa amin. Dinala ko si Lara sa kwarto, pinunasan ang mukha niya. Hindi siya umiyak. Pero nakita ko, ramdam ko, ang basag na tingin sa mata niya. Ang dating masiglang bata, parang biglang tumanda ng ilang taon. Tama ba ako, Mama? Tanong niya mahina, pilit nilulunok ang takot. Hindi po ako sumigaw, di ba? Hinaplos ko ang buhok niya. Hindi mo ginawa ang mali, anak. Hindi. Sa sala, narinig ko ang pagbukas ng pinto, si Ricardo, umalis na. Pero ang bigat ng kanyang ginawa ay naiwan. Sa mesa, malamig na ang kaldereta. Sa hangin, may katahimikang hindi na payapa, kundi puno ng basag na tiwala. Sa gabing iyon, habang tulog si Lara sa tabi ko, dumating ang mensahe mula kay Ricardo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Patawad. Sabihin mo sa kanya, hindi ko dapat nagawa yon. Patawad, sobra. Tinitigan ko ang mensahe ng ilang minuto bago ko pinatay ang telepono. Walang salita ang kayang itama ang sakit ng isang kamay na ibinagsak sa isang inosenteng bata, lalo na kung galing ito sa pamilyang dapat nagpoprotekta sa kanya. At sa sarili kong katahimikan, ako rin ay nagtatanong. Anong klaseng kapatawaran ang nararapat sa isang pagkakamaling hindi kailanman malilimutan? Hindi lang buto ang nababali, minsan, mas masakit ang mga bali na hindi kita sa balat, hindi na ipapahid ng gamot at walang kuray na makakakita. Ganoon ang mga sumunod na araw sa pagitan namin ni Lara. Tahimik siya. Hindi na siya sumasabay sa kwentuhan sa hapagkainan. Hindi na rin siya nagtatanong ng mga bakit habang naglalakad kami pawi galing eskwela. At tuwing tinatawag ko siya, parang may maliit na pag-alinlangan sa kanyang kilos, parang may lamat na sa tiwala. Isang gabi, habang nililigpit ko ang mga laruan sa sala, nakita ko ang isang drawing pad ni Lara sa ilalim ng mesa. Binuklat ko ito. Walang kulay. Puro lapis lang. Sa unang pahina, may batang babae na nakatayo sa ilalim ng isang malaking kamay.
Sa sumunod, may mata na may luha. Sa dulo, may pusong may crack sa gitna, may salitang nakasulat sa gilid, tahimik pero masakit. Pinipigil kong hindi mayak. Walang salita ang batang yon na lumabas sa bibig, pero sa kanyang lapis, isinisigaw niya ang sakit. Kinabukasan, tinawagan ako ng guro ni Lara. Ma'am, napansin ko pong matamlay si Lara nitong mga araw. Tahimik, parang laging wala sa sarili. May sinabi ba siya sa inyo? Umupo ako sa loob ng opisina ng prinsipal, at doon ko isinuko ang pagiging matatag. Isinalaysay ko ang buong nangyari, ang sampal, ang katahimikan, ang bigat na ibinaba sa bata. Tahimik I, ma'am de Jesus. Maya-maya, tinapik niya ako sa kamay. Ang mga sugat na hindi kita, kailangan din ng lunas. Hindi po kayo nagisa. Umalis akong may baong mungkahi, kasapin si Lara sa paraang hindi pilit, iparamdam sa kanya na ligtas pa rin ang mundo, at kung kinakailangan, humingi ng tulong mula sa isang child therapist. Pag-uwi ko, nadatnan kong nakahiga si Lara sa kama, nakatitig sa kisem. Umupo ako sa tabi niya. Anak, pwede ba tayong magkwentuhan? Tumango siya ng bahagya. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko na may mga bagay sa puso mo na mabigat. At okay lang yon. Ang importante, nandito ako. Hindi kita iwan. At walang pwedeng manakit sa'yo na walang paninindigan akong ipagtanggol ka. Pero mama, mahina niyang sabi, si Tito Ricardo po, parang galit na galit siya sa akin. Baka po kasi, mali yang tanong kayo. Baka po ang kulit ko talaga. Puso ka o igriega parang piniga. Hindi anak. Hindi mo kasalanan kung naging masigla ka, o nagtaka ka sa mga bagay. Wala kang ginawa na mali. At ang ginawa niya sa'yo, ay hindi dapat ginagawa ng sinuman, lalo na ng pamilya. Tahimik siya. Pero ramdam ko, ang isang hibla ng takot ay nabawasan. Sa kabilang dako, si Ricardo ay tila binabagyo rin ng sariling konsensya. Araw-araw siyang nag-message. Pwede ba akong dumalaw? Sabihin mo kung paano ko matutulungan si Lara. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi niya ako mapatawad. Pero hindi ko pa siya sinasagot. Hanggang isang gabi, may dumating na sulat sa aming gate, isang liham na nakatiklop na maayos. Hindi kayo agad binasa. Pero nang matulog na si Lara, binuksan ko ito. 8. Hindi ako naghahanap ngawa. Ang totoo, ayoko na ring makita ang sarili ko. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, at sana balang araw kay Lara, na ang kamay kong bumitaw ng sampal, ay kamay ding minsang sinaktan ng ama natin. Hindi ko sinisisi yon, pero alam kong may mga galit akong hindi ko nalutas. Mali ang ginawa ko. At walang paliwanag ang sapat. Pero gusto kong malaman mo, mula noon, wala akong gabi na natulog nang hindi umiyak. Sana, balang araw, mabuksan ulit ang pintuan. Hindi ko hinihiling na makalimutan ninyo. Pero sana, mapatawad ninyo ako. Napaupo ako sa kama. Buong gabi akong hindi nakatulog. May bigat pa rin sa dibdib, pero may bahagi ring nagtatanong, hanggang kailan ko hahayaang manatili ang lamat na to sa anak ko? Sa aming pamilya? Alam kong hindi ito basta matatapos sa patawad. Pero marahil, ang susunod na hakbang ay ang pagharap. Ilang araw matapos kong mabasa ang liham ni Ricardo, tila lalong dumami ang tanong sa puso ko. Hindi na lang tungkol kay Lara at sa kanyang sugat, kundi pati na rin sa mga nakaraan naming hindi kailanman napag-usapan. Ang tatay namin, si Mang Rodi, ay kilala sa pagiging istrikto at bugnutin. Lumaki kaming lahat sa ilalim ng mahigpit niyang gautos at mabilis na kamay. Noon pa man, si Ricardo ang palaging nakakaramdam ng bigat, siya ang bunso, ang mahina sa paningin ng aming ama. Ako, bilang panganay, ay natutong tumanggap at magpakalakas, pero si Ricardo, tahimik lang lagi, mas pinipiling ikulong ang sarili sa kwarto kapag nasasaktan. Nalala ko minsan, mga 8 taon na ang nakalipas, nang bumagsak ang florera sa sala. Walang nagsalita, pero si Ricardo ang sinigawan. Sinalubong siyang sinturon. Wala siyang imik kahit lumuluha. Ang liham niyang gayon ay hindi lang paumanhin para sa ginawa niya kay Lara, isa rin itong patunay na may mga sugat siyang bitbit mula pagkabata. Sugat na hindi niya hiniling, ngunit gayon ay siya ring naging dahilan para manakit siya. Ngunit sa puso ng isang ina, ang anak ang laging una. Isang gabi, habang sabay kaming nagpipinta ni Lara sa sala, isang bagong habit na inirekomenda ng kanyang guidance counselor, napatingin siya sa akin. Tahimik niyang sinabi, Mama, si Tito Ricardo po ba, hindi na natin siya makikita? Nabigla ako sa tanong. Bakit mo naitanong, anak? Napanaginipan ko po siya. Sabi niya, sorry daw siya,
Tapos umalis siya papunta sa malayong lugar. Pagising ko, parang gusto kong tanungin kung totoo ba yung sorry niya. Hinugot ko ang liham sa drawer. Matagal ko na yung itinabi, pero ngayon ko lang naisip ipakita. Anak, may isinulat si Tito sa akin. Hindi ko agad sinabi kasi gusto ko munang makasigurado na handa ka na. Pero kung gusto mong basahin, para sa'yo ito. Kinuha ni Lara ang liham. Dahan-dahan niyang binasa, tahimik lang. Habang tumatakbo ang mga mata niya sa papel, hindi ko maipinta ang ekspresyon niya, halong lungkot, pagtataka, at siguro kaunting awa. Pagkatapos niyang basahin, ibinalik niya ito sa akin. Mama, hindi kayo pa po alam kung okay na ako. Pero ayoking galit ako abang buhay. Lumapit ako at niyakap siya. Sapat na yan, anak. Hindi kailangang madaliin ang paghilom. Kinabukasan, sumulat ako ng tugon kay Ricardo. Hindi ko sinagot ang bawat salitang sulat niya. Sa halip, nagsimula ako sa simpleng, narinig ka namin. Hindi ko pinangakong bukas agad ang pinto. Pero sinabi kong nagsisimula kaming huminga ulit, at na kailangan naming gawin yon sa sarili naming oras. Ipinadala ko ang sulat sa dating address niya. Wala akong inaasahang sagot. Ngunit makalipas ang 2 linggo, may dumating na maliit na kahon sa pinto. Sa loob nito may laruan. Isang maliit na music box na umikot ang ballerina habang tumitugtog ng URMY Sunshine. Kasama nito ang isang card. Para kay Lara. Wala akong hiling kundi ang makitang masaya siya ulit, kahit hindi na ako bahaging paligid. Inilagay ni Lara ang music box sa kanyang mesita. Tuwing gabi, pinapakinggan niya ito bago matulog. Hindi na siya umiyak. Hindi rin siya nagtatanong. Ang katahimikan niyang gayon ay hindi natakot, kundi kapayapaan. Pero isang gabi, habang pinapatulog ko siya, bigla siyang nagsalita. Ma, puwid kayo po ba siyang sulatan? Napatingin ako sa kanya. Si Tito Ricardo? Tumango siya. Gusto ko pong sabihin na, kahit hindi ko pa siya kayang yakapin, hindi ko na rin siya kinainisan. Kasi kapag hindi ako nagpatawad, parang ako rin yung nakakulong. Napaluha kayo. Ang batang minsang nasaktan, siya ring may kakayahang magpalaya. Isinulat niya ang liham kinabukasan. Maikli lang. Tito, hindi ko pa po kaya makipagkita. Pero hindi na rin po ako galit. Gusto ko lang sabihin, sana okay ka na rin. Lara. Ang liham ay inilagay namin sa isang sobre, ngunit hindi agad ipinadala. Nakalagay ito sa drawer ni Lara, katabi ng drawing pad niya. Sabi niya, kapag handa na po ako, saka ko ipapadala. Hanggang gayon, nandoon pa rin iyon. At sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahan, unti-unti, natututo kaming lahat kung paano patawarin, hindi para sa nakaraan, kundi para sa sarili naming kapayapaan. Makalipas ang ilang buwan, mas gumaan na ang araw-araw naming buhay. Si Lara ay masigla na ulit sa paaralan, muling sumasali sa magagawaing pangklase, at unti-unting bumalik ang dati niyang halakhak. Sa bahay, mas madalas kaming mag-usap, magkulitan, at magkulay sa mga libro niyang palaging nakatabi sa mesa. Ngunit kahit anong sayang ipinapakita niya, alam kong may parte pa rin sa kanya na nananatiling tahimik, hindi na galit, kundi isang uri ng pag-ingat, ng pagpipigil. At naunawaan ko yon. Isang araw ng linggo habang kami ay nasa parke, binanggit niya sa akin habang nagpapalipad kaming saranggola. Ma, sa darating na birthday ko, pwede bang imbitahan si Tito Ricardo? Tumigil ako sa paghawak ng PC. Nilingon ko siya. Sigurado ka, anak? Tumango siya. Gusto kong malaman kung totoo talaga yung sinulat niya. Gusto ko siyang makita. Pero gusto kayo nandayin ka. Humigpit ang yakap ko sa kanya. Siyempre, anak. Hindi kita iwan. Pag-uwi namin, agad akong sumulat kay Ricardo. Ipinaabot ko ang paanyaya ni Lara, isang paanyayang hindi ko akalaing darating pa. Ang sagot niya ay dumating matapos ang 2 araw. Hindi ko alam kung karapat dapat akong humarap. Pero kung si Lara mismo ang may nais, kahit anong takot ko, hindi ko matatanggihan. Dadalhin ko ang lahat ng respeto at kababaang loob. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Dumating ang araw ng kaarawan ni Lara. Isang simpleng salusalo lang sa bahay, ilang kaklase niya, ang guro niyang si Maam de Jesus, at ilan naming kamag-anak. Masaya ang paligid. May mga tempura, spaghetti, at keke na may nakasulat na Happy Birthday, Lara, sa iyo ang liwanag. Ilang minuto bago mag-alas-3, dumating si Ricardo. Nakatayo ako sa may pinto nang bumaba siya ng trisikle. Nakasuot siyang simpleng polo,
may dalang kahon ng regalo at isang bulaklak na gawa sa papel, siguro siya mismo ang gumawa. Pagpasok niya, tahimik lang siya. Nagpaalam siya sa akin ng maayos, at dahan-dahang lumapit kay Lara, na nooy abalang-abala sa pagtanggap ng mga regalo. Lara, mahinang sambit niya. Lumingon ang bata. Tumayo siya mabagal, at nilapitan si Ricardo. Hindi niya agad kinuha ang regalo. Tininan muna niya ang mukha ng kanyang tito. Ilang segundo silang nagkatitigan, parang may tahimik na pag-usap sa kanilang mga mata. Tito, sabay abot sa kahon. Salamat po. And gumitay si Ricardo. Hindi ko alam kung anong bagay ang nararapat ibigay. Pero ako po'y nandito hindi lang para magregalo, kundi para humingi pa rin ng tawad. Alam kong hindi nabubura ng paghingi ng paumanhin ang sakit. Pero sana, matanggap mo ako sa kahit anong paraan na kaya mo. Tahimik si Lara. Maya-maya, kinuha niya ang papel na bulaklak. Inamoy niya iyon, at sa halip na umiwas, niyakap niya ang kanyang tito. Hindi mahigpit. Hindi pilit. Isa iyong yakap na puno ng tapang. Pio galit. Pero gusto ko pong laging may kasama ako kapag andyan kayo. Tumango si Ricardo. Oo, anak. Lagi kang may kasama. Sa sulok ng silid, hindi ko napigilan ang luhang pumatak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat na unti-unting nabubura. Ang pagharap na ito ay hindi marahas. Hindi rin ito dramang puno ng palakpakan. Isa lamang itong marupok ngunit makapangyarihang sandali. Isang batang nagdesisyong harapin ang kanyang sakit, at isang lalaking may lakas ng loob na tanggapin ang kanyang pagkukulang. Pagkatapos ng kainan, nagtulungan silang magligpit ng mga papel sa mesa. Si Ricardo tahimik lang, hindi pumupuwesto sa gitna ng kasyahan, pero nandoon siya, nagsisilbi, tumutulong, at nakikinig. Nang magpaalam siya, sinamahan siya ni Lara sa labas. Tito, sabi niya, "Pewd po ba yulit tayong magdrawing minsan? Basta kasama si Mama. And gumitay si Ricardo." Oo. Kahit araw-araw kung gugustuhin mo. Habang palayo ang trisikle, nakita kong itinago ni Lara ang papel na bulaklak sa kanyang bag. Nilapitan niya ako at mahigpit akong niyakap. Ma, kaya pala masarap pala sa pakiramdamang magpatawad. Parang, gumaan yang loob kayo. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Tama ka, anak. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali. Pero ito ang pinakamatapang na bagay na kayang gawin ng puso. At sa araw na iyon, hindi lang ang saranggola ang lumipad ng mataas. Pati puso naming tatlo, lumea. Lumipas ang mga buwan mula nang muling humarap si Ricardo kay Lara. Hindi man araw-araw, naging madalas ang kanilang pagkikita. Kasama ako sa bawat sandali, sa mga drawing sessions tuwing Sabado, sa mga tahimik na kwentuhan habang kumakain ng ice-cream, at sa bawat paghinga naming magkakaiba ngunit magkakaugnay. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga araw pa ring may katahimikan. May mga tanong pa ring hindi nasasagot. Ngunit sa puso ko, alam kong nagsimula na ang tunay na paghilom. At sa mata ni Lara, unti-unti kong nakikita ang batang mas matapang, mas may pag-unawa, at mas handang magmahal muli. Isang araw ng tagulan, dumating si Ricardo na may hawak na luma at makapal na notebook. Bungad niya sa akin habang si Lara ay nasa kwarto nag-aral. Gusto ko sanang ibigay ito sa kanya. Pero gusto ko munang ipaabot sa'yo. Para kung sa tingin mo'y hindi pa siya handa, okay lang. Kinuha ko ang notebook. May takip itong balat at may pangalan ni Ricardo sa unang pahina, sinulatan ng tinta. Para kay Lara, sa panahong marunong ka nang magpatawad. Binuklat ko ang mga pahina. Isa iyong koleksyon ng kanyang mga sulat, tula, mga drawing, at mga kwento. Naroon ang kanyang salaysay bilang isang batang lumaki sa takot, isang binatang nagtago ng galit, at isang lalaking sinubukang baguhin ang kanyang landas. Sa bawat pahina, binanggit niya si Lara, kung gaano siya nagsisisi, kung gaano siya nanalangin na sana'y hindi siya tuluyang mawala sa buhay ng pamangkin. Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng pagmamahal na matagal nang nakakulong sa isang lalaking piniling manahimik sa mahabang panahon. Handa na siya, tagan kayo. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang unawain. Kinagabihan, inyabot ko kay Lara ang notebook. Tahimik lang niya itong tinanggap. Habang binubuklat niya ito sa kanyang kama, naupo ako sa tabi niya. Ang dami pala niyang inisip, ma, bulong niya. At ang dami rin pala niyang kinimkim na sakit. Tumango ako. Minsan, anak, hindi lang sugat ang hindi natin nakikita, pati ang pakikibaka ng bawat isa. Matapos ang ilang araw,
sinulat ni Lara ang kanyang unang liham kay Ricardo. Hindi ito mahaba, pero sapat para baguhin ang lahat. Tito, salamat po sa pagbabahagi. Gayon ko po naintindihan, pero po pala tayong nasaktan sa iba't ibang paraan. Pero hindi po ibig sabihin nito ay hindi na tayo pwedeng maging masaya. Gusto ko pong magtanim tayo ng halaman sa bakuran, tayong tatlo. Para habang lumalaki siya, malala nating lumalaki rin ang bago nating simula. Isang linggo ng umaga, nagtanim kami ng isang puno ng kalamansi sa likod bahay. Si Ricardo ang naghukay, si Lara ang nagtanim, at ako ang nagdilig. Tahimik lang ang bawat isa habang ginagawa yon. Pero sa bawat pagpatak ng tubig sa lupa, pakiramdam ko isa-isang nalalanta ang mga takot, at isinusuko sa lupa ang mga dating hindi may bulalas. Baka isang araw sabi ni Lara habang pinupunasan ang kanyang kamay, magbunga to ng matamis na kalamansi. Hindi BAT mazamang calamansi. Biro KO. Pero kapag nilagay sa tamang tubig at asukal, nagiging juice din yan na masarap. Nagtawanan kami. Ang puno ay naging simbolo ng bagong yugto, isang pamana, hindi nakaraan, kundi ng pagpatawad, pag-asa, at paghilom. Hindi pera, hindi material na bagay, kundi isang alaala na patuloy naming alagaan habang tumatagal. Minsan sa gabi, pinagmamasdan ko si Lara habang natutulog. Hindi ko na siya nakikitang takot, hindi ring galit. Siya na ang batang marunong magbitaw, marunong magmahal muli. At si Ricardo, bagamat hindi niya may babalik ang nakaraan, ay nananatiling tapat sa pangakong magiging mas mabuting tao, araw-araw. Sa huli, natutunan naming lahat na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa yaman o tagal ng oras. Ito ay ang kakayahang bumangon, humarap, at yakapin ang bawat araw ng may lakas at pag-asa. At sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat pagyuko ng dahon ng kalamansi, parang naririnig ko ang tahimik na bulong ng puso.